Sa videong ito, pag-aaralan po natin ang pagbasa sa Korean. Una po, tulpan. Ito pong symbol sa taas, sound T po kapag nasa unahan. Sunod po, itong nasa yung guhit sa ilalim, yung ganyan po. Ito po, ang pagbigkas po nito ay parang may narinig tayong tsaka u sound. Sunod po, itong nasa ilalim, yung parang to, L naman po ang bigkas. Tul. Tapos po, itong P, yung pi, sa parang sa mat po, P po ang ibig sabihin yan. Ito po yung A. Tapos po yung N, na ending consonant. Tulpan. Tulpan. Kapag sa English spelling naman po, yung T po, di po ang nilalagay sa English spelling. Wag po pala kayo mag-focus sa English spelling. Mag-focus po kayo sa kung paano bigkasin. Tulpan. Tulpan. Ang ibig sabihin po ay field. Field. Sunod po, ondok. Yan po, may bilog sa unahan. Kasi po, nagsisimula sa vowel. Ito pong symbol. O. Yung smooth sound ng O. Sunod po yung N. Sunod po itong D. D naman po ang bigkas kapag nasa second syllable. D. Yung O. Tsaka ito po yung K naman po kapag nasa ending consonant. Ondok. Ondok. Nang ibig sabihin po ay hill. Hill. Kapag sinusulat naman po sa English spelling, yung K po pinapalitan lang ng G. Sunod po, sun. Ito po ang S sa Korean. So, katabi po yung A. Tapos po yung N. Ending consonant. Ang mga ending consonant po sa Korean, nilalagay po sa baba. Kaya ang basa po nito ay sun. Sun. Mountain. Ibig sabihin po mountain. Sunod po, umshik. May bilog naman po sa unahan kasi nagsimula po sa vowel. Ito po yung vowel. Ito pong guhit sa ilalim. Ang pagbigkas pa nito parang sa word na urgent. Urgent. Ito po yung M sa ilalim. Tapos po yung S. S pa naman po ito ang ibig sabihin. Sunod po yung I. Yung S plus I po sa Korean, ang basa po ay she. She po ang basa sa Korean. Tapos po itong K. Shik. 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 Ang English spelling naman po, ganito ang pagsulat. Shik. Nang ibig sabihin po ay pagkain. Sunod po, tungmul. Tungmul. Ito po sa first syllable. Ito po yung T sound kapag nasa unahan. Yung O po sa ilalim, nilalagay sa ilalim ng consonant. Tapos po yung bilog sa ilalim, NG naman po ang ibig sabihin.
Tapos po yung M, dito naman po tayo second syllable. Yung M po, M. Sunod po yung U sa ilalim ng M. Saka yun po yung L. Tungmul. Tungmul. Ang spelling naman po, itong T, papalitan lang po natin ng D. Tapos ito na pong spelling. Ang ibig sabihin po ay animal. Animals or animal. Sunod po, Nara. Ito po ay symbol, ganito po ang symbol ng N sa Korean. Yung A po. Tapos po yung, ito pong parang to. Kapag nasa gitna po ng dalawang vowels, naging R po ang sound, R. Tapos po yung A. Nasa gitna po ng dalawang A. Kaya po A ang bigkas. Nara. Kapag English spelling naman po, yung R po, L po ang nilalagay sa English spelling. Country po ang ibig sabihin. Nara. Nara. Sunod po, Kwail. Kwail. Ito naman po, K naman po ang bigkas kapag nasa unahan. Ito po yung wa. Yung O. Ito po yung O. O plus A. Wa po ang bigkas. Kwa. Sounds like kwa sa word na quarantine. Sunod po yung il. May bilog po sa unahan, yung second syllable. Kasi yung I po, nagsimula sa I. Tapos yung L. Kwail. Kwail. Ang English spelling naman po, yung K, G naman po ang nilalagay na English spelling. Ang ibig sabihin po ay fruits. Kwail. Kwail. Sunod po, cheap. Ito naman po, sound CH naman po kapag nasa unahan. Yung I sa tabi. Tapos po yung P. P naman po kapag nasa ending consonant. Cheap. Cheap. Kapag English spelling naman po, ito pong symbol, J naman po ang sa English spelling. Sunod po yung I. Tapos yung P. B naman po ang English spelling niya. B. Sunod po, ut. May bilog po sa unahan kasi nagsimula sa vowel. Ito po nasa yung O. O as orange. Sunod po yung ito pong symbol. Kapag nasa ending consonant po itong symbol, naging T po ang sound. T. T po ang sound. Kaya ang basa po nito ay ut. Pero kung English spelling naman po, yung T naman po, S naman po ang nilalagay sa English spelling. Ang ibig sabihin po ay clothes. Clothes. Sunod po, Yogwon. Yogwon. Ang yo po sa Korean ay vowel. Ito po yung yo na, ito po yung symbol ng yo na, yung yo na soft sound na yo. Yo. Sunod po yung, ito po, symbol. G naman po ang G as goat. Kasi po nasa gitna naman po siya ng dalawang vowels. Yung wo, ito po yung symbol. Tsaka ito po. Wo po ang bigkas, wo. Wo. Tapos po ito yung N. Yogwon. 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 Ang ibig sabihin po ay passport. Passport. Sunod po, Chuwangsek. Chuwangsek.
Ito po yung symbol ng ng CH. Kapag nasa unahan, CH pambig ang sound. Ito po yung O, U, ung malakas. Chu. Ito naman po yung H. H naman po ito. Tapos po yung wa. Ito po yung wa. Wa. Ito po yung wa. Wa naman po ang bigkas nito. Wa. Yung sa ilalim po, yung NG. Tapos po yung S. Ito po yung S. Yung E. Ito po yung symbol ng E. Sa sound E, parang sa word na May. May. May, June. Ito po yung sound E sa word na May. Ito pong symbol. Ulitin po natin. Chu, Wang. Dito na po tayo sa E. Sa S, ito po yung S. Itong E, sa word, parang word na May. Tapos po yung K. Chu, Wang, Sek. Chuwang Sek. Ang English spelling naman po, itong CH, J naman po ang nilalagay. J, U, H, W. Tapos po ito yung K po, G naman po ang nilalagay. Chu, Wang, Sek. Chuwang Sek. Ang ibig sabihin po ay orange. Orange. Sunod po, Irum. Irum. Yung I, ito po yung I. Sunod po yung R. R pang bigkas kasi nasa gitna ng dalawang vowels. R. R po ito. Sunod po yung nasa ilalim. E. E. Tapos po yung M. Yung square po M. Ang bigas po ay I-rum. 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 Ang big sabihin po ay pangalan. Sunod po, Songham. Dalawa po pala ang ibig sabihin ng pangalan sa Korean. Irum, tsaka Songham. Ito po Songham ang basa. Songham. Ito po yung S. Ito po yung O. Soft sound ng O. NG. Song. Ito po yung H. Yung A po. Tsaka yung M sa ilalim. Songham. Songham. Ibig sabihin po, pangalan din pang ibig sabihin. Songham tsaka Irum. Irum. Ito pong Irum. Tsaka po Songham. Sunod po, Pang. Pang. Itong dalawa po, double consonant P. Sunod po yung A. Tapos NG po. Ang basa po ay Pang. Pang. Ibig sabihin po ay tinapay. Tinapay. Sunod po, Philippine. Philippine. Ito po yung P. Ibig sabihin po ninyan ay P. Sunod po yung katabi ng P, yung I. Sunod po yung L, ending consonant. Ito naman po yung Li. Pil, Li. L naman po ito, ang bigkas. Tapos ito ng Pin. Yung I po,
tsaka yung N. Philippine. Philippine. Sunod po. Warrior. Warrior. So, ito pong symbol, ang bigkas po niyan ay wall. Ito mo, wall mo, ang bigkas po mo niyan, wall. Tapos yung yo. Ito po yung yo. Tapos po ito yung il. Ang bigkas po nito ay ito pong symbol na ending consonant na L, naging R po ang bigkas kasi yung wo sa Korean po ay vowel, tsaka yung yo vowel din po, yung yo. Kaya ang bigkas po nito ay warrior. Warrior. Papalitan po natin to ng R. Warrior. Kapag English spelling naman po, L naman po ang itong English spelling na po ang nilalagay. Warrior. Warrior. Sunod po. Tari. Tari. T. T sound po kapag nasa unahan. Yung A. Yung R naman po. Saka yung I. Tari. Tari. Kapag English spelling naman po, D po ang nilalagay. Tapos yung R, L po naman po ang nilalagay. Tari. Sunod po, sagwa. Yung ito pang symbol ng S. Yung A po sa tabi. Ito naman G. G sound naman po. Ito po na po yung wa. Sagwa. Sagwa. Ibig sabihin po ay apple. Sunod po, sitakgi. Sitakgi. Ito po yung S. Yung E, as in egg. Ito po yun. Ito po yung symbol ng T. Ito po yung A. Sa ilalim po yung K. Sitak. Sitak. Tapos ito po yung G. G po ang pronounce niya. Sitakgi. Sitakgi. Ang spelling naman po na sinusulat, S T A G I. Ang basa po nito ay sitakgi. 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 Ibig sabihin po ay washing machine. Washing machine. Sunod po, nai. Nai. Yung N, ito po yung N. Yung A po sa tabi. Tsaka yung second syllable po, yung E. Nai. Ang ibig sabihin po ay edad. Nai. Dalawa din pang ibig sabihin ng edad sa Korean. Yung isa po ay nai, tsaka yung isa po ay yonse. Yonse. Ito po yung symbol, ito po yo. Yo po ang ibig sabihin niyan. Yo. Smooth sound ng yo. Tapos po yung N, ito po yung N. Ito po yung S. Tapos po ito yung E, as in egg. Yonse. Yonse. Sunod po, sun. Sun. Ito po yung S sa taas. Yung O po sa baba ng S. Tsaka po yung N. Sun. Sun. Ibig sabihin po ay kamay. Sunod po,
Wayuil. Wayuil. Wa, yo, il. Wayuil. Ito po yung symbol ng H. Ito po yung wa. Yung yo. Yo po ang ibig sabihin nito. Vowel na yo. Saka po yung il. Wayuil. Wayuil. Sunod po. Orangey. Orangey. Ito po yung symbol ng O. May bilog po sa unahan kasi nagsisimula sa vowel. Yung O. Sunod po yung R. Ito po yung R. Ito po naman po yung E. As in egg. Yung N po sa ilalim ng re. Oren. Ito po naman yung G. As in jar. Ito po yung I. Orangey. 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 Ito po yung prutas na orange. 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 Ang basa po ay orangey. Orangey. Sunod po. Computo. Computo. Ito po yung symbol ng K. K po itong symbol. Ito po yung O. Smooth sound ng O. Yung M po sa ilalim. Com. Ito na yung P. Ito po yung P. Tapos po yung U. Ito po yung U na malakas. U. Ang U din po sa Korean ay vowel. Tapos ito po yung T. T po ang ibig sabihin yan. Itong symbol, T. Tapos po yung O. Ito po yung O. Na smooth sound, O. Computo. Computo. Ang ibig sabihin po ay computer. Computo. Computo. Ang English spelling naman po, ito na rin pang English spelling. Computo. Computo. Computer. Sunod po. Moja. Ito po yung symbol ng M. Yung O po na nasa ilalim. Ito pong symbol. Sound J naman po kapag nasa gitna ng dalawang vowels. J as in jar. Tapos po yung A. Moja. Moja. Ibig sabihin po ay hat or cap. Sunod po. Cookjok. Cookjok. Ito pong symbol. Sound K po pagkapag nasa unahan. Ito po yung U. U na symbol. Ung malakas. Tapos ito rin po ay ending consonant. K. K sound K po kapag nasa ending consonant. Ito po yung J. Kapag nasa second syllable po. Sound J po. Tapos ito yung symbol ng O. Na soft sound. Tsaka po yung K sa ilalim. Cookjok. Cookjok. Ang English spelling naman po na sinusulat, ito po yung K. G naman po ang nilalagay. Ito po ang English spelling. Ang ibig sabihin po ay nationality.